Nagtungo kami sa isang malaya at payapang puwok sa Maynila na nangangalang Milagrosa. Ang mga ngiti ng bata, ang mga bulaklak na namumukadkad at kalsadang sumisigaw ng kalinisan. Sa aming pagpunta, natamo namin ang kagandahan at kalinisan ng paligid na animoy isang paraiso sa panaginip. Naparito kami upang makilala ang taong nagpapanatili ng kagandahang ibinibigay nito sa mga taong dumadayo. Habang naghihintay sa aming mga kasapi, dinanas namin ang lamig at pangamba na dala ng madilim na kalsada. Malayo pa man ang pagputok ng araw, mayroon ng masisipag na taong bumabangon upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Ang mga taong ito ay inaali ang kanilang sarili upang mabigyan ng magandang simula ang mga mamamayan sa pagmulat sa maganda at malinis na paligid sa umaga. Tangan-tangan ng kanilang walis at mabuting hangarin, samahan natin sila sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin. Dito kayo magkikita-kita, no? Opo. Di ka pa natatakot dito, tol, ngayon? Isipin mo, isipin nyo, nagtatrabaho kayo sa ganitong lagay, kaya nyo ba yun? Depende rin kasi sa panahon yan, kasi may mga gabi na sobrang lamig talaga, di ba? Umuulan po minsan. Umuulan pa, tapos maglilinis sila dito. Sa isang masukal na puwok sa Maynila na minsan ang naging daanan ng hagod ng kahapon, ang puwok ng Milagrosa. Ito ang puwok na nagsisilbing tahanan ng isang street sweeper na nangangalang Ate May. Maaari nyo po bang ipakilala ang inyong sarili sa amin at sa mga manonood? Yes po. Magandang araw po. Ako po si May Vasquez, sweeper po ng Barangay Milagrosa. Simula 2008 hanggang ngayon po. Bali, ang aming trabaho po ay nagwawalis at naglilinis po sa buong kalye Sa ng aming buong pagsama kay Milagrosa. Ate May, salitan namin siyang tinulungan sa kanyang pagwawalis at pagtulak ng kariton. Natamo namin ang araw-araw na hirap na dinarama ni Ate May sa mga mistulang simpleng gawain lamang. Nawari namin ang pagod na kanyang nadarama sa bawat umaga, isang sakripisyong alay ng isang ina para sa kanyang pamilya. May pamilya na po ba siya? Wala pa naman. Wala pa. Pero para din po ata sa kanya din yun. Bilang magulang at bilang ina, kailangan ko tumulong sa asawa ko para kahit pa magagampanan namin ang aming pang-araw-araw na gastusin na para ko yung dalawang anak ko. At saka simula 2008 hanggang ngayon, sweepers po ako ng Barangay Milagrosa. Apo. Parang ayaw na ng online sila kasi ulo niya. Pero naka-social college naman siya. Saan po siya nag-aaral? Nag-college siya? Sa ICCC sa Kainta. Ano po siya? Bumukod po siya? Bumukod po siya? Bali. Nasa amin pa. Ah. Tumutulong naman kahit pa paano. Pero ito nakakaya naman din katulad kayo naman ano pa kayo. Nagpangailangan din kayo, di ba? Opo. Kaya sabi ko nga sa kanila, hanggat kaya ko pa magtatrabaho ako. Naranasan ko po yung nagkasakit ako ng 2020 nung pinipilit ko magwalis kahit may naramdaman ako. Hindi ko na pala alam na malala na pala yung naramdaman ko sa awa ng Diyos. Nakabalik po ako sa sweepers, tsaka hanggang ngayon po. Magkano po ba ang sweldo ninyo bilang street sweeper sa barangay? Simula 2008 hanggang ngayon, nasa almost 5,000. Ibig sabihin mga 4,900. Pero sa ngayon po, naging ano na po siya, 5,400 po. Hindi po ba kayo natatakot na kapag dumadaan po kayo sa madidilim na lugar, baka may makakasalubong po kayo ng masasamang tao? Bali, siyempre po, pag alam namin na sa tagal ko naman kasi sweeper, kilala ko na halos sa mga tao na Sabagay. kasalubong ko sa araw-araw. Ano ang ilan sa mga hamon na kinakaharap mo sa iyong tungkulin at paano mo ito malalampasan? Yung pinakahamon sa amin sa mga sweepers po, yung katulad ng may mga bagyo,
maraming kalat. Kailangan namin malinis po yan sa ngayong araw na to para matapos na po ang trabaho. Maaari mo bang sabihin sa amin ng iyong pang-araw-araw na gawain bilang isang street sweeper sa Barangay Milagrosa? Simula Lunes, 3:30 kami nagigising. Tapos mag-log-in pa kami sa barangay ng 3:30. Diretso na kami sa aming kalye. Pagkatapos nun, hanggang 7 o'clock. Tapos 9 o'clock log out po kami. Then babalik po kami sa hapon na alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Bali may mga gising na, may mga tao na ngayon. Kanina kasi wala talaga. So usually nga, di ba? 4 a.m. nagtatrabaho si Ate May. 4 a.m. siya nagtatrabaho. Wala talagang katao-tao. Pero ngayon medyo okay na. Lumiliwanag na rin naman yung ano. Kanina kasi sobrang dilim eh. Pangalan ko. Ano kasi yun eh, tumboy. LGBT siya. Kaya wala kang jowa. Kita ka mo dyan? Flashlight? Okay. Buti na lang, share yung soldado. Bale kung wala po kami dito ngayon, kaya rin po yung nag-isip. Lalo na pag Marte, katulad yung kalakal din kasi yan pag Marte. Maraming kalakal. Puno-puno ito. Kasi kailangan din natin. Wala naman kami ibang anaasahan, kundi sarili namin. Kakayaan na lang. Ano rin po niya, katulad yan, malay mo, ng cellphone, makuha namin, di ba? Sa basura. Minsan, mga alahas. May nakuha na kayo gano'n? Oo, nakakuha kami ng alahas. Tapos ano po, legit na lahat? Oo, yung mga ginto. Nabibenta niyo po, nasasanla niyo yan? Sa sanla. Magkano rin po yung ano, may nakita na po ba kayong ganyan? Wala na ka naman, nabibenta niyo? bali nakita ko na mahisaw na isang piraso. Pero tunay siya. Bali natanda ko na 1,000 yun. Wala nang ano. Kita niyo yun guys. Dapat, hindi na kayo nag-iingat. Nakatulong din kayo sa tao. Tulad kasi yung ibang mga residente na yayaman, hinayaan na lang nila matapon yung nasama sa basura yung mga alahas nila. Tulad mga cellphone minsan. Minsan pera ko yan nakukuha namin sa ano, sa papel. Yung iba nga po, ano eh, maiwan lang nila cellphone nila, hindi na nila hanapin. Bili nilang bago. Yayaman. Mayaman. Ano man sabi mo tungkol sa mga street sweeper katulad ni Ate? Hindi, para sa amin mga ano, syempre maganda sa ano yan eh, maganda sa barangay talaga yun kung tutusin. Syempre, nagpapalakad sila ng mga ganyan para maging malinis ang barangay, di ba? Depende lang sa mga tao. Syempre, ang mga tao makalat talaga eh, di ba? Makalat. Mm. Kanina nga naglalakad-lakad kami dito. Sa papansin namin, matrabaho talaga kasi binabuhat niya ang kariton na yan. Oh, Tapos yan. Nakadepende. Kaming dalawa na nga kami nagbubuhat yan. Nahirapan na kami. Paano pa kaya si Ate medyo? Oh, yun. Kung bibigyan po ba kayo ng chance na magpalit ng trabaho? O kaya bigyan kayo ng oportunidad magpalit ng trabaho? Kukunin niyo po ba? Opo. Kasi sa totoo lang po, dati po akong OFW. OFW? Mm. Saan po? Saan? Singapore. Singapore. Tapos ito nangyari sa mata ko. Nagkaanak po ako yung pangalawa ko nga, na-stroke po ako. Kaya yun yung nangyari sa mata ko. Pero nag-apply ulit ako. Eh, wala na. Kasi nga yung mata ko may diferensya na. Kaya yun, dito na sa sweeper. Kahit pa paano naging kontento naman din po ako sa ganitong trabaho. Ano po yung yung ginagawa? Ano po yung trabaho niyo sa ano? Bali po, domestic helper po. Domestic helper. Kaya yun. Pero nung tumigil ako sa pagka-OFW 2000, nag-asawa po ako. Tapos nanganak ko sa pangalawa, yun nga po nangyari sa mata ko. Pero hindi ako nawalan ng tawag dito. Hindi ako nawalan ng pag-asa mag-apply ulit sa Kaso nga, di ba, hindi na pwede. So, yung Kasi sa totoo lang, gusto ko yung bang makahanap ako ng trabaho, makatulong man ako sa asawa ko. Yung mga anak ko, gusto ko ba
magkaroon sila ng buhay na kahit paano hindi maranasan yung naranasan namin. Kaya kayo, mga bata pa kayo, isipin niyo muna yung mga magulang nyo, mag-aral muna kayo mabuti, di ba? Yun lang yung mapapayo ko sa inyo. Hanggat malakas pa kami, sige na kayo na sige, mag-aral kayo. Anong mga trabaho yung una nyo pang napasukan bago kayo magtrabaho dito? Bali sa Pure Foods po ako nagtrabaho dati. Tapos, nakapunta pa ako dito sa Project 4. Ang una kong naano yung sweepers po kasi po, malapit lang po sa eskwelahan, malapit sa simbahan, malapit sa palengke po. Tsaka pangalawa, yung anak ko maliliit pa po. Kaya sa awa ng Diyos natanggap na ako bilang sweeper, kaya hanggang ngayon. Tumataas na ang araw, ngunit hindi pa rin tapos si Ate May sa pagwawalis sa kalsada. Bale, 5:55 na rin ng umaga. Dumadaan dito lagi si Ate May araw-araw. Tapos ang lubak dito. Bale, kailangan mo talaga buhatin yung kariton. Paano kung puno-puno yung kariton? Diba? Bale, medyo maayos pa nga din yung dito yung kariton ngayon kasi konti lang yung laman. Araw-araw hinaharap ni Ate May ang kanyang tungkulin, hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa kanyang pamilya. Inaalay niya ang bawat lakas ng kanyang katawan upang mapunan ang kanilang pangangailangan. Patuloy na lumalaban si Ate May sa bugso ng buhay upang masaksiyan ang balang araw na pagiging matagumpay ng kanyang mga anak. Ano po uli yung gagawin niyo pagkatapos nyo, no? Yung bali, katulad niyan, yung pa lang pinakati sa akin ng leader ko. Kung tutusin po tapos na ako kanina, di ba? Hindi pinadala ko dun sa walang tao. Kaya, wala dito. Maliwanag na din, no? Kunwari, magalaw ka dito, delikado din, parang walang Hindi, marami kayo CCTV. Pati po dun sa dinaanan natin na sobrang sikip. Ganyan mo, oh, may CCTV din ba? Okay, dito tayo. Open to. Ayan, ano kaya? Tutulungan natin si Ate May. Hindi ka na matakot sa taong buhay, mas matakot ka Sa multo? sa multo. Dito na CCTV dito. Malinis na rin dito Ate May, oh. Bali, dito ako nagsimula kanina. Kaya pala. Oo. Dalawang kali. Location. Katulad niya aking mga kasama, yan kasama ko yan. Dito siya pumapasok. Yan po ba yung kanina na Dumaan. sensitibo? Ay hindi, iba rin. Ay, yan. iba rin yung po. Ito lalaki. Bilang pasasalamat sa pagpapaunlak ng kanyang oras, binigyan namin siya at ng kanyang pamilya ng kanilang makakain sa araw na ito. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, iginiit namin na pakainin sila. Salamat sa paglilinis niyo po dito sa lugar ko. Kahit sa anong hirap po na ginagawa niyo, patuloy niyo pa dito ginagawa. Para po sa ating kinabukasan. Salamat po. Salamat po, ate. Talaga po? Sa'yo talaga po yan, ate. Thank you po. Lingid man sa ating kaalaman, mayroong mga taong naalay ng kanilang sarili upang mapanatili ang kagandahan at kalinisan ng ating kapaligiran. Isa si Ate May sa pagpapatunay ng pagiging matatag at makatarungang Pilipino. Sa kabila ng mapusok na alikabok, pilit lumalaban si Ate May sa hamon
ng buhay. Para sa kanyang pamilya at sariling kinabukasan. Tangan-tangan ng pag-asang balang araw ay masisilayan niya rin ang silaw sa alabok. Ako nga pala si Chase Uribe, kasama ng aking grupo na sina Jude Paulo Cabagi, Gian Paras, Joffrey Francinilla, Daryl Estrada at Khalil Manalo. Naway, meron kayong natutunan sa munting dokumentaryong ito. At sa muli, salamat sa panonood.